Salamat sa pagpalaya ko pagmamahal. Welcome to our 365 daily devotion. Ako po si Alexander Gomez of Match 3. At ang topic po ang tatalakay natin ngayon ay When a Man Falls, Fails. Ngayon po ang ating Bible verse ay tungkol sa Genesis chapter 2 verses 15 to 17. At buksan po natin ang ating isip sa mga salita ng Diyos. Sinasabi dito na the Lord God took that man and put him in the garden of Eden to work it and take care of it. Which means a man fails when, number one, he does not live up to his identity. Hindi niya tinutupad ang kanyang pagkakakilanlan. Ibig sabihin, hindi niya ginagampanan ang pupulong na ibinigay sa kanya ng Diyos ayon sa kanyang pagkatao at layunin sa buhay. Dapat natin kailanin ang ating tunay na pagkakakilanlan bilang mga tunay na anak ng Diyos at mamuhay ng ayon dito. Issue number 2, he does not listen to and obey God. Hindi siya nakikinig at sumusunod sa Diyos. Ang pagiging matagumpay sa pananampalataya ay nangangailangan ng pagsunod sa mga utos at salita ng Diyos. Kapag hindi tayo nakikinig sa Kanya, nalalayo tayo sa tamang landas. Issue number 3, he does not assume godly leadership. Hindi niya tinatanggap ang pamumuno ng Diyos sa kanyang buhay. Ang pagkilala sa pagiging leader ng Diyos ay nangangahulugang pinagkatiwala natin ang ating buhay sa Kanya at tinatanggap ang Kanyang gabay sa lahat ng desisyon. Application number 1, as a wife, support your husband instead of blaming him. Bilang asawa, babae, suportan ang iyong asawa sa halip na sisihin siya. Ang mabuting asawa ay nagbibigay ng suporta at pag-unawa sa kanyang partner, hindi puro pagbatikos. Ito ay nagpapatibay ng relasyon at nagbibigay ng positibong influensya. Application number 2, as a husband, take responsibility and humbly accept correction. Bilang asawang lalaki naman, tanggapin ang responsibilidad at magpakumbaba sa pagtanggap ng mga payo. Ang isang lalaki ay dapat magpakita ng liderato sa pamamagitan ng pagtanggap ng pagkakamali at pag-aayos ng mga ito ng may pagpapakumbaba. Application number 3, as parents, work together as allies, never enemies. Bilang mga magulang, magtulungan bilang mga kakampi, hindi bilang mga kalaban. Ang mga magulang ay dapat magkaisa sa paghubog ng pamilya na nagtataguyod ng pagkakaisa at pagmamahalan sa halip ng hinahasan. Yun lamang po ang aking devotions. Maraming salamat.